God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Life and Grace at ito po si Baljamin Tatlong Hari. Tayo po ngayon ay mag-uumpisa ng chapter 4. Nasa kalahati na po tayo ng ating pinag-aaralang aklat ng mga taga-Galasya na sulat po ni Apostol Pablo. Ngayon pong araw na ito, sa episode na ito, ay umpisan po natin ang chapter 4 from verse 1 to verse 8 at pinamagatan po natin ang ating episode na The Spirit of Sonship. Maganda po ito. Kaya kung kayo po ay mayroong tinimplang kape, juice, ay makatutulong po ito para kayo ay mag-enjoy sa pakikinig sa episode na ito. Malinaw nating nailatag noong nakaraang episode na ang mga pangako sa Covenant of Promise ng Diyos ay ginawa para kay Abraham at sa kanyang binhi na si Kristo po ang tinutukoy. Na ang pagkilos o ang participation ni Jesus Christ sa covenant na ito was on our behalf. Ibig sabihin, ginagawa niya ito para sa atin. At dahil hindi naman kailangan ni Jesus Christ na ma-justified sa pananampalataya, kaya as our representative, the promise was made to Him. And since we are in Him, we are in Christ ngayon, we receive the benefits. Naging tagapagmana po tayo ng mga pangako because we become Abraham's seed. Ang ibig sabihin ni Pablo is that God treats us. Tinatrato tayo ng Diyos kung paano niya tinatrato si Jesus because we have become partakers with Him through faith. Nakibahagi tayo sa minanang mga pangako ni Jesucristo. Sa Kanya po ginawa yung pangako. And because we are in Him, we become beneficiary po ng mga pangako na ito. Ang isa pang maganda dito ay guaranteed na ang covenant na ito ay hindi mawawalang saysay. Hindi po ito kayang i-void ng atin pong performance. Dahil ang promise ay ginawa para kay Kristo at hindi ginawa para sa atin. We are just beneficiaries, sabi ko po kanina, ng kanyang kabutihan at hindi ng sarili nating kabutihan. Kaya nga po ang sabi sa atin, ang isang susi sa matagumpay na pamumuhay Kristiyano ay ang tingnan ng ating mga sarili na tayo po ay na kay Kristo, kasama ng lahat ng mga karapatan, benepisyo at pribilehiyo na mayroon kay Kristo. Ngayon po, pasimulan po natin ang chapter 4. Galatians chapter 4 verses 1 and 2, ito po ang sabi. Ito ang ibig kong sabihin, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakahihigit sa isang alipin kahit na siya ang may-ari ng lahat. Sa halip, siya'y nasa ilalim pa ng mga tagapangasiwa at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Again, gumagamit po si Pablo dito ng illustration patungkol sa katatayuan ng isang spiritually immature na namumuhay sa ilalim pa ng kautusan. Paul said that being under the law is no better than being a slave. Palagi silang sinasabihan kung ano ang nararapat nilang gawin at wala silang kalayaan na makapag-decide sa kanilang sarili. Ngunit sa pamamagitan po ni Kristo, we have been redeemed from the slave relationship to the law, and now we have freedoms na nakakapag-decide po tayo ng malaya that goes with that. Kasama po ito ngayon sa ating katatayuan. Ang faith in Christ ay nakapagdadala sa atin into this position of being full-grown son. Mga adult na po tayo. Ganito na po ang trato sa atin. Mga malalaki na tayo. Mga mature na po tayo.
Sa huling parte po ng Galatians chapter 3 ay kinumpara po ni Pablo ang ating katatayuan bago tayo makakilala kay Kristo na tayo raw po ay katulad ng mga bata na nasa pangangalaga ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalataya. So ang ibig sabihin ay those who are under the law are immature. Hindi pa po sila grown, hindi pa po sila full-grown son. Mga bata pa po sila. They haven't grown into their sonship yet. Nakalulungkot po na maraming Christians have never graduated into sonship. Naglilingkod sila kay Lord na may pananaw at kaisipan na pang Old Testament pa. And that is not pleasing to God. At oppressive po ito sa kanila. The truth is that sonship is theirs. Kanila na po ito. Nasa kanila na ang pagiging anak ng Diyos, pero kumikilo silang parang mga alipin ng Diyos. Ito po'y libreng na ipagkaloob sa kanila dahil kay Kristo, but it doesn't happen automatically. Kailangan ng renewing of minds para mapakinabangan ang blessing na ito na pagiging anak ng Diyos. Ituloy po natin, Galatians chapter 4 verse 3. Ganon din naman ang kalagayan natin bago dumating si Kristo. Inalipin tayo ng mga panuntunan ng mundong ito. Sabi po sa verse 1 and 2, na noong tayo po ay nasa ilalim pa ng kautusan, malayo kay Kristo tayo. Tayo po ay itinuturing na mga bata at walang kahit anong spiritual rights o spiritual na karapatan. Ngayon, sabi po sa verse 3, inalipin tayo ng mga panuntunan ng mundong ito. Alam niyo po, sa ibang pagkasalin ay ganito po ang pagkasabi. Inalipin din tayo ng mga espiritong naghahari sa sanglibutan. At kung tama po yung translations na ito, then Paul was referring to the demonic spirits that brought bondage po sa ating mga buhay before we came to Christ. Kaya nga, sa ilalim ng kautusan, nagagawa tayong mga alipin. At ang kautusan ay walang kapangyarihang mapalaya tayo mula sa ating laman o sa demonic realm. Sa katunayan nga po, it gives place to the devil dahil kumikilos tayo sa sarili lamang nating lakas. Ang faith in Christ ang nakapagpapalaya sa atin, sa ating laman, at sa kahit anong demonic influence. Tuloy po natin Galatians chapter 4 verses 4 to 5. Ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan nang sa gayon ay maging anak tayo ng Diyos. Wow, praise God. Alam niyo po itong verse na ito ay malalim nating pinag-usapan sa atin pong episode na may kinalaman po sa Kapaskuhan. And I will recommend na balikan niyo po ito upang maintindihan ninyo. Subalit papaliwanag ko po ng kaunti. Na nang dumating po ang tamang panahon na pinili ng Diyos, God sent forth His Son in His pre-existent state from heaven to the world. Ipinanak siya ng isang babae, ang ibig sabihin po ay virgin birth po ito, na napasailalim ng mga hinihingi ng kautusan. Alam niyo po, ang salitang tamang panahon ay nagbibigay diin na si Jesus ay ipinadala at a specific time. The entrance of Jesus into the physical realm was not a random thing na para bang nangyari na lang by chance at walang kaplano-plano. Hindi po ganun. Ang salitang takda sa praise na takdang panahon ay nai-translate sa English word na fullness of time. Yung pong fullness literally means the maximum or complete size, the complete amount or development. May mga development na kailangang mangyari bago dumating si Kristo at tubusin tayo, tubusin ang buong sangkatauhan. Ang Diyos Ama ay sinugo ang kanyang anak sa mundo
at the earliest possible time. Anytime prior to the time that Jesus was born of a Virgin Mary would have been premature. Si Kristo ay naipanganak na nakapaloob sa kapanahunan ng kautusan ng lumang tipan. At siya lamang ang nakatupad ng kautusan ng kumpleto at buong buo. Taglay na niya sa kanyang sarili ang katuwiran ng Diyos bago pa man siya magkatawang tao. At ang katuwirang dala ng kautusan ay nakamit niya sa kanyang perpektong obedience dito sa kautusan. Binata niya ang sumpa ng lahat ng parusa na dapat po ay sa atin dahil sa hindi natin pagtupad sa kautusan. At sa ganitong kaparaanan, tinubos niya tayo mula sa ilalim ng kautusan. Ngayon, ang perfect righteousness na ito ni Jesus ay tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang purpose ng pagdating ni Kristo dito po sa mundo ay may dalawang lakip. Ang tatawag natin dito ay twofold. Una, para tubusin, palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Paano niya po ito ginawa? By perfectly keeping the law, fulfilling it, and paying its course. Kaya na-deliver tayo ni Kristo mula sa entire system ng kautusan. Wala na po tayo ngayon sa ilalim ng kautusan, nasa ilalim po tayo ng biyaya ng Diyos. Ito po sinasabi ng Roma. Sabi po niya, for we are not under the law, but under grace. Sa huling episode po natin ay napag-usapan po natin na may tatlong Greek word para sa mga salitang redeem. Ang Greek word na ginamit po dito ay exagorazo. And its meaning is to buy out of the slave market. Pangalawang fold po, o pangalawang dahilan ay upang ibigay sa atin ang katatayuan bilang mga anak ng Diyos. Sonship po, kasama ng lahat ng mga karapatan at pribilehiyo. Ang salitang para maging anak ng Diyos ay na-translate sa English word na adoptions of sons. In the Greek language po ay ito po isang expression na ang ibig sabihin ay adult son. Yung pong mga nasa hustong gulang na mga anak. Under grace o sa ilalim ng biyaya ng Diyos, ganito po ang trato sa atin. We are treated as adults, not babies. Okay? Kung magkagayon po, tayo ay tinubos ni Kristo, hindi lamang para tayo ay mapalaya sa pagkakaalipin ng kautusan, ngunit kasama po dito ang tayo po ay maging full-grown na mga anak ng Diyos. Marami po ang kinakapos dito. Alam nila na sila'y tinubos na ni Kristo at natutuwa at nagsasaya po tayo dahil anak na tayo ng Diyos. But we also need to move on into realizing that we are full-grown children of God at maranasan natin ang full benefits of our inheritance. Nakalulungkot po na dito po kinakapos ang maraming Kristiyano. Ligtas pero hindi po nakaka-operate at nakakapamuhay bilang mga nasa hustong edad na mga anak ng Diyos. Parang bata pa rin po sila. Ituloy po natin. Galatians chapter 4 verse 6. At dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso, kaya nakakatawag na tayo sa kanya ng Ama. Hallelujah! Ang isang benepisyo ng pagiging anak na ng Diyos ay ang matanggap ang paninirahan ng espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Yun pong indwelling of the Spirit of the Son dito po sa ating mga puso. Pwede na ngayon tayong tumawag sa Diyos na Ama, kagaya ng kung paano tumatawag sa Kanya si Jesus. Alam niyo po, nung si Jesus ay nasa physical na katawan at lumalakad dito sa mundo, nagsasalita po siya ng Aramaic language. At sa Aramaic, ang salitang ama ay yung pong word na Aba.
And it carries the idea of God being our daddy. Ito po ang term na ginagamit for intimacy and affectionate fondness. Inaalis nito ang idea na ang Diyos ay isang strict judge at nagbibigay ito ng idea sa Diyos bilang loving father na nangangalaga, nagkikare, nakakaintindi bilang ating best friend. So tayo po ngayon ay pwede nang tumawag ngayon ng Ama. At lagi ko po itong sinasabi dito sa aming grupo, that kapag nanalangin ka, manalangin ka na lumalapit ka sa Ama. Meron na po tayo ngayong direct access to the Father because of what Christ has done. Christ has positioned us to the sonship. Okay. Kaya tawag natin sa Diyos ngayon, Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo ngayon. If you want to be more dear, Aba, I appreciate what you are doing. Tuloy po natin, Galatians chapter 4, verse 7. Ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. Sinasabi ni Pablo dito na hindi na tayo alipin sa kautusan, but full-grown children na po tayo sa pamilya ng Diyos. Kaya kung tayo ay mga anak, ibig sabihin tagapagmana din po tayo ng Diyos. At natatanggap natin lahat ng ipinangako ng Diyos kay Kristo. Aba, nakakatuwang malaman po pala na ikaw ay isang tagapagmana. And I hope naliligayahan ka dito. Kung mababalitaan mo na ikaw pala ay tagapagmana ng isang milyonaryo, isang mayamang tao, naku, siyempre, katutuwa mo ito. Pero yung maging tagapagmana ka ng Diyos is infinitely greater than being an heir of the greatest man alive today. At kung di ka natutuwa dito, ito ay dahil hindi mo nauunawaan ng gusto at na-appreciate ng gusto ang iyong inheritance. Hindi ito dahil kapiraso lang ang mana mo. Napakalaki po nito. Sabi nga po natin ay insukatable po ito. Immeasurable po ito. It would have been wonderful po kung tayo nga'y tinubos na ni Kristo and had just redeemed us from His wrath para hindi tayo mag-spend ng eternity in hell. Pero sobrang higit pa doon ang kanyang ginawa. Ginawa niya tayong mga anak at binigyan niya tayo ng mana. And this is supernatural. Only God could embrace a rebellious world and elevate them to sonship. Purihin ng Diyos. Ito po yung sinatawag nating the much more of what God has done for us. Galatians chapter 4 verse 8, subalit nung una, nang hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y naging mga alipin ng mga hindi likas na Diyos. Ang sinasabi po dito ay bago pa makilala ng mga Kristiyano, ng mga taga-Galasya ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ay alipin sila ng kasalanan sa pagkakasala at nabihag sa pagsamba sa mga idols o Diyos-Diyusan. These idols were gods in name only. Wala silang buhay sa kanila at hindi nila kayang gumawa ng kahit anong mabuti o masamang bagay. Kasi nga po, hindi sila nakakakilos. Sabi nga po ng Psalms chapter 115 verse 4 to 8 ay, ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. May bibig sila, ngunit hindi nakakapagsalita. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. May ilong, ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay, ngunit hindi nakakahawak. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At kahit munting tinig, ay wala kang marinig. Ang mga gumawa ng mga Diyos-Diyusan at nagtitiwala rito ay matutulad sa mga ito. Ito po ang ibig sabihin ni Pablo sa salitang hindi sila likas na Diyos. Lahat po ng idols ay nilikha lamang ng tao. Kaya nga, hindi ang mga idols ang lumikha sa tao. And this should be an obvious reason
na hindi dapat sila sinasamba. Hindi sila nakakakita, hindi sila nakakarinig, nakakagalaw, and yet, men who can do all of these things, sila po yung nagwo-worship sa kanila. The greater is worshiping the lesser. Ang Diyos natin ang tunay na Diyos. Siya po yung may kapangyarihan, siya po yung gumawa ng lahat ng bagay na narito. At siya ang may kapangyarihang magbago ng ating buhay at siya ang may kapangyarihang mapalakad tayo sa tagumpay. Sabi po ng Jeremiah chapter 10 verses 10 and 12, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Ang kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Sabi po sa verse 12, kaniyang ginawa ang lupa sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. Kaniyang itinatag ang sanglibutan sa pamamagitan ng kaniyang karunungan. At kaniyang iniladlad ang langit sa pamamagitan ng kaniyang pagkaunawa. Praise God! Ito po ang Diyos natin. Ito po yung sinasamba at wino-worship nating Diyos. Siya po ay Diyos sa Espiritu and we worship Him in spirit and in truth because siya po yung tunay na Diyos na may karunungan at lahat ng bagay. At ang karunungan ng Diyos na ito ay taglay nating mga Kristiyano. Gamitin natin ito sa ating pagsamba at sa pamumuhay ng matagumpay sa kalayaang dala ni Kristo. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. At ako po ay patuloy na nagsasabi sa inyo na life is best lived by grace. Shalom!